Mga minamahal ka ngayon, as of the moment, sundan ko lang 'yan, Charlie Whiskey ang sinabi mo. As of the moment, yung Malacanang Compounds Gate sarado. Ang daming naabala na trabaho, perwisyo nga, eh. Eh, buti na nga lang tinabla sila ng ano, eh, ng, Quezon City. Sabi ni Chris Ulo, "Huwag, sin cheese, best friend ko na siya ngayon." Best friend mo na pala, Chris Ulo. Pati si Martin Romualdez, best friend na din ba kayo? 'Di ba? Ang daming abala ngayon mga minamahal, hindi makabuelo ang, Malacanang sa pagiging double standard kasi malapit na yung rally. Yung rally, yung impeachment ni Sara sa isa-is na, sa 6 na mga minamahal, sa 6 na. Ang ni Vice President Sara Duterte. So, ilang araw kayang magiging mabantot, maantot yung mga INC member diyan, sorry yung mga INC member diyan sa Liwasang Bonifacio, 'di ba? Hanggang kailan kayo susuko? 400 plus na nga lang yung umattend sa inyo. According po yan sa Quezon City Police District, 400 plus na lang daw po ang mga nandoon ngayon, mga minamahal. 'Di ba? Continue tayo. Nananatili ang mas mahigpit na seguridad sa loob at paligid ng Malacanang kasabay ng paglipat ng protesta ng Iglesia ni Cristo sa Liwasang Bonifacio. Balita mula sa Malacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian. Jeff, sarado pa rin para sa mga motorista ang halos lahat ng gate ng Malacanang compound pero pinapayagang makapasok ang publiko dahil may pasok at tuloy ang operasyon ng mga tanggapan sa palasyo. Kabilang na ang May tanong ako, sino pa din yung presidente ngayon? Sige nga, sino pa din yung presidente ngayon? I-comment ninyo. As of July 2, 2026, sino pa din yung presidente ngayon? Tama, si PBBM. May nabago ba? Nung nag-rally kayo, 3 days na ninyo 'to, 3 araw na ninyo, may nabago ba? So, si President Bongbong Marcos pa din yung presidente ngayon, may nabago ba? May nabago ba? Naging presidente ba si Sara? Hindi din, 'di ba mga walang nangyari. So, si PBBM pa din ang presidente. Oh, ngayon mas lalo lang nagalit sa inyo ang sambayan ng Pilipino. Bakit? Kakultuhan na daw di umano yung ginagawa ninyo. 'Di ba mga minamahal? Nangalang kayo. Si BBM pa din ang naglilingkod bilang lingkod bayan sa bansa natin. Gets ninyo? Kahit mag-rally kayo, maglupasay kayo, wala. Effect. Pero totoo merong abala sa mamamayang Pilipino, pero perwisyo ang ginawa ninyo kung kaya't galit na galit ang iba sa ginawa ninyo. Dahil perwisyo nga, abala. Continue tayo. National Action Center na patuloy pa rin pinipilahan ng publiko. Kumpara sa mga nakalipas na araw, Jeff, nakapwesto na ngayon ang mga container van at concrete barrier na may barbed wire sa mga gate papasok ng compound. At mas maraming pwesto ng mga polis ang nakapwesto sa bawat gate. Asahan ang bahagyang pagbigat ng trapiko sa mga dadaan sa bahagi ng nagtahan. May nag-comment sa akin, sabi ni John Escobar, "Mima, Alicia, tumiwalag ka na rin sa shota mo." Wag naman tayong mandamay sa mga ganyan, oo. Hayaan niyo na yan baby ko, hayaan natin kung kulto siya. Basta ang mahalaga nagmamahalan kaming dalawa. Kung kulto siya wala akong pakialam sa kanya, basta hindi ako naniniwala sa belief nila. Niyayaya niya nga ako, na mag-ano daw ako sa doktrina daw, eh. Gusto ko sanang pakinggan, pero sa nangyayari ngayon, wag muna. Chris Ulo, magchichika ka na naman kay Jake Magnus. Punyeta ka. Okay, continue tayo. Dahil sa one-way traffic na ipinatutupad sa isang gate ng palasyo at mano-manong pag-iinspeksyon sa mga sasakyan. Sa mga motorista naman, sarado pa rin ang Ayala Bridge, kaya ilang commuter ang naglalakad na lamang para makapunta sa bahagi ng Top Avenue. Gayon din ang bahagi ng Recto Avenue mula kanto ng Loyola hanggang intersection ng Mendiola at Ligarda hanggang sa kanto ng Bustillos. Habang bukas naman ang kahabaan ng Palangka, Picasal Street hanggang kalye ng San Rafael papuntang San Sebastian Church. Ayon sa mga tauhan ng Manila Traffic and Parking Bureau, walang abiso kung hanggang kailan sarado sa mga motorista ang mga naturang kalsada na maaaring dumepende kung hanggang kailan magpoprograma sa Liwasang Bonifacio ang mga miyembro ng INC. Ayon naman kay Palas Press Officer... Ano putang ina mo may nag-comment dito? Ano itong sinasabi na, "Hoy, Juan Escobar, hindi ako kulto, hindi ako INC. Hindi ako kulto. Jowa ko INC pero hindi siya kulto." Yung iba lang siguro.
Oh, ngayon sabi ko nga sa inyo kahit hinaharang ng mga kulto ang, tawag dito, ang, Malacanang tuloy pa din ang trabaho at the end of the day si PBBM pa din ang presidente, gets ninyo? Si President Bongbong Marcos pa din yung presidente, may nabago ba? Natanggal ba si PBBM? Hindi. 'Di ba? Mas lalo lang kayong naipit sa sitwasyon at natawag kayong perwisyo, 'di ba? Hindi malakas ang tama ko. Malakas yung tama ng mga nagrarally na hindi alam yung kanilang pinaglalaban. Yun yun. Communications Undersecretary Claire Castro, patuloy ang mas mahigpit na seguridad na hindi nila binabaliwala ang mga umuubo na balitang may maaaring lumusob sa Malacanang habang nasa ibang bansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sino ba yung lulusob? Sino sa mga nagpoprotesta? Hindi naman po siguro. At ayokong paniwalaan, ayaw naming paniwalaan na ang miyembro ng INC, no? Hindi namin paniniwalaan na miyembro ng INC ang siyang gagawa nito. Dahil sabi nga natin, ginagalang natin ang integridad, ang liderato ng INC. Hindi naman siguro ang purpose ng kanilang protesta ay mag-destabilize. Sana, mga minamahal, sana yung purpose ng INC ay hindi para mag-destabilize, kundi paglaban lang nila si Senator Rodante Marcoleta. Sana ganon. Pero mali eh. 'Di ba? Parang destabilization effort yung nangyayari kay PBBM ngayon. 'Di ba? Oh, napanood ko nga sa TikTok na INC galit na galit kay Marcoleta kasi daw ginagamit ang church nila. Oy, totoo ba? Totoo ba, anong pangalan nito? Joselito Madrazo. Totoo ba, mga minamahal? Actually, I have many friends also that they're saying they're angry with Senator Dante Marcoleta kasi ginagamit nila yung church, yung simbahan para sa ganitong klaseng activities kasi hindi naman lahat ng INC member ay sinusunod yung nakasulat sa kanilang kung ano pa mang ano yung talaan, nakasulat sa kanila kung ano yung mga sinasabi. 'Di ba hindi naman nila sinusunod eh kasi at the very end of the day sila din naman yung magde-decide kung susuporta sila sa hindi. Pero, madami kasing mga pumunta dun nung yung unang araw, hindi kasi binayaran daw. Hindi binayaran, sino ba namang di magagalit ng putik ang init-init, di niyo ako babayaran, lalakas ng tama ninyo. 'Di ba? Pumunta nga ako dun para may pancitsa, tas pagdating ko dun gutom ako. 'Di ba? So, madaming pumunta dun mga minamahal na hindi binayaran kaya galit na galit. Kaya ano ine-expect ninyo dadami sila diyan? Hindi, hakot na lang yung iba diyan mga minamahal. Oo, merong mga nanay na nagsasabi mga minamahal na na hindi daw sila binayaran kaya sila umuwi na lang. Ano naman comment dito?